Oh, subscribe lang kayo rito and press the bell button for notification. Ngayon po, Barangay 719, Jacob Barangay Assembly. Kami po ay humingi ng pamanhin dahil ito ay nabili gawa ng natulog ng aming barangay sa aming kalooban sa 684. Ang title po ngayon at ay sa ating DIF, Secretary Anyo, barangay at mamamayan sama-sama at magkaisa upang labanan ng pandemya tungo sa isang ligtas, maayos at maunlad na pamamayan natin. Tayo po ay, siyempre, bago tayo magsimula, papalitan po natin ay magsisimula tayo sa isang isang panalangin. Kaya tulutan niyo muna po ako basahin ang Psalm, ang awit 136. Chapter 136, babasahin po ang verse 1 to 3 at ang last verse po. Salamat. Awit ng pagpasalamat. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Ang Panginoon ng mga Panginoon ay ating pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Verse 25 po, Salmo ng 36. Lahat ng pagkain ng tao at tayo, siya ang nagbibigay. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Purihin natin ang Panginoon Diyos. Tayo po, tayo po, tayo po. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Panginoon, unang po sa lahat, kami ay pupuri at ipapasalamat sa inyo. Dahil nakakita po namin, nararamdaman namin ang inyong patuloy na pagsama sa amin. Dito sa Barangay 719, dahil ng 68 po, nasulugan po kami. Pero hanggang ngayon, may isang tao ay walang nakaranas na nagutom o di kaya ay na-COVID pa. All the glory and praises belong to you. Salamat po sa iyong divine providence, divine protection sa bawat isa. Panginoon Diyos, tumalakot kami sa karoon ng iyong biyaya at kaabagan. Nagpupumili kami, Ama, sa mga tulubog, ang iyong anak, sa Espiritu ito. Inamin po namin, Panginoon, may mga pagkakamali at salamat kami patuloy na nagagawa. Lord, patuloy na kami natawarin sa lahat ng aming mga kasalanan. Sa aming gagawin at ipapasya, patuloy mo aming panglaan, tuluan, aming plano, aming pagod at kalooban ng Panginoon nangyari sa amin, lalo natin sa aming barangay, nakapiraan ang ating mga pagsusulit at lumigil sa ating Panginoon, sa mga former center, Panginoon. Lord, dahil ko patuloy na pag-ingat, pagsubaybay, divine providence po sa bawat isa. Ang iyong plano, ang iyong pagod sa kalooban mo ng mangyari sa amin. Kung sa aming gagawin barangay assembly ito, ikaw mabigna. Turuan mo kami kung ano dapat namin gawin. Samahan mo kami dahil wala mo kayo. Wala kaming magagawa. Lord, ang lahat ng mga barangay ito, pinalapit ko sa inyo. Ang patuloy na pag-ingat, bye-bye, kumalang protection sa bawat isa. Pagnayan ang inyong head at bawat sulong ng barangay na ito. At ang inyong banal na Espiritu ako magigna dahil sa aming gagawin, meeting na ito. Pagnahan mo kami ang tulungan mo sa lahat. Ibisin mo kami ng iyong pag-ibig at pagkaunawa sa bawat isa. Salamat sa iyo, Panginoon Diyos. We return to you all the glory and praise and honor. And I still display it for the precious blood of your Son Jesus. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Alam niyo, una, nagpapasalamat ako sa inyo dahil kayo ang una, nandito ang ating dalawang vlogger, si John Andres at saka si Louie Gutierrez. Salamat sa dalawang vlogger na nandito ngayon dahil kahit maraming makakapita ng ating meeting na ito sa Barangay Assembly. Ngayon, tayo ay dumadanas ng pandemya. Alam natin dahil yun. Mahirap ang nangyayari. Maraming tao ngayon na minsan nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. Walang makain, tapos magkakasakit pa. Napakaya po kanya. Kaya nga nang sinabi ko, wala tayong ibang matatakbuhan o maaasahan kung hindi ang Diyos.
Sinasabi ko nga, makakita nyo doon sa ating safety protocol, wear mask, wear face shield, wash your hands, and of course, don't forget to pray. Napakahalaga po yan ng panalangin. Yan po ang aking masasabi sa aking mga barangay constituent na patuloy tayo umasa sa Diyos, patuloy tayo humingi ng tulong, divine providence, divine protection sa ating Panginoon po. Ang aking babasahin ngayon ay ang mensahe ng ating kagalang-galang na sekretary ng DILG, Eduardo M. Año. DICIL address the barangay for the second semester of C1 2020 Barangay Assembly Day. Isang mainit na pagpati sa lahat ng tagapagsulong ng matino, mahusay at maaasamang lingkod ng pamahalaan. Binabati din natin ang lahat ng opisyal ng barangay sa pamumuno ng inyong punong barangay, punong Ilawat at hindi Babang Kawani, na kasama natin sa pagdaraos ng Barangay Assembly at sa lahat ng mga dumalo sa pagpipit nito. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga estudyanteng naglaan ng panahon at oras upang makinahong sa pagdaraos ng Barangay Assembly at sumunod sa mga alituntunin ng batas na may kaugnayan sa pagsugpo sa pandemyang ating kinakaharap. Ang DILG ay nagpapasalamat din sa mga barangay officials na bumubuo at tumikilot upang maisaayos ang pagganap ng Barangay Assembly upang maibahagi at maipaalam sa inyong lahat ang mga accomplishment ng inyong barangay at upang magkaroon ng isang maayos na dialogo sa pagitan ng mga opisyalis ng barangay at mga residente upang mapag-usapan at pamigyan ng solusyon ng mga problemang kinakaharap sa kasalukuyan. Sa pagpasok ng 2021, ang unang kailangan ng inyong attention ay ang problemang kinakaharap ng lahat ng ating bansa ay ang pagkalat ng coronavirus disease ng COVID-19 na may banta sa ating kalusugan. Kaya mahalaga rin ang papel na gagampanan ng mga barangay upang mapigil ng pagkalat ng coronavirus disease o COVID-19 sa inyong barangay at sa buong bansa. At bilang diskarte, lahat ng barangay inaasahang bumuo ng kanilang barangay health emergency response team where na siyang pangunahing katuwang ng ating pamahalaan sa pagsuko ng COVID-19 at sa palaganap ng mahalagang informasyon tungkol dito. Katuwang ng ating ngayon sa mga birthday na yung inaakasa magsagawa ng contact tracing sa iba't ibang mahalagang tungkulin upang maiwasan ang pagkakalat ng bayan sa ating barangay. Hindi tayo ang maaaring maging kampante sa bagay sa panahon na ito dahil ang salalay dito ay ang kalusugan at buhay ng ating mga kasakupan at ng ating mamamayan. Kaagapay din ng ating barangay Peace and Order Committee na kailangan maging masipag, masigasig sa pag-alam sa mga issue o problema kinakaharap at nakaka-apekto sa usaping kapayapaan, kaayusan, kaligtasan ng publiko at maging katuwang sa pamahalaan ng pagtulpo ng insurgency sa ating kasakupan. Nais din po natin pasalamatan ng inyong barangay anti-drug abuse, housing o bata na naging aktibo sa pagsupit sa illegal na droga. Kami ay umaasang sa patuloy ninyong pakiisa sa kahit ng Panginoong Pangulong Duterte laban sa illegal na droga. Sa panahon ngayon, mahalaga din ang pagsagawa ng mga tungkulin ng ating barangay solid waste management committee o PSWC na siyang naging tagapagtaguyod sa pangangalaga ng ating kalikasan at pananatili ng kalinisan sa ating barangay upang maiwasan ang polusyon sa posibleng maging sanhin ng COVID-19. Sa lahat ng mga pagsubok na kinaharap natin, mahalaga ang pagtulungan, kooperasyon at tigitaran, disiplina ng bawat sa atin. Disiplina sa ating sarili, sa pamilya, sa pamamayanan. Ito po ang hamon sa bawat isa sa ating bahagi sa mga ating mga kabarangay, kampanyang bila at ang disiplina. Muna, upang maging matagumpay tayo sa ating nagikaning labanan ng COVID-19, ang DILG nananagin sa inyong patayahan at paktisa na subulan natin dito sa inyong barangay ang sama-samang pagtulungan at disiplina upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan na siyang magiging susi upang makamit at ang tagumpay at pag-asenso ng ating community. Lagi ninyong isipin na magkaagapay tayo tungo sa isang ligtas, matiwasay at maayos na pamumuhay para sa buong sambayan ng Pilipino. Makialam, makilahok, makiisa, barangay, mabuhay ka. Ito po ang mensahe ng ating kagalang-galang na DILG Secretary na si
Eduardo M. Ani. Ngayon po naman ay tutungo tayo sa ating financial report. Nandito po si Treasurer Gretchen Montaez. Makakita naman po nyo, nandito sa inyong kapan, nandito yung ating mga pera. Gretchen, ikaw na magsalita, ikaw na bumasa. Financial report. Total budget of barangay calendar year 2021. Total budget is 11,139,365. Personal services 6,557,192 pesos. Maintenance and other expenses 437,000 pesos. Statutory and contractual obligation 1,434,990. Sangguniang Kabataan SK Fund 1,113,937 pesos. The total budget of barangay calendar year 2020 is 10,766,714 and 44 cents. Maraming salamat sa iyo, Treasurer Gretchen. Kung ginawa mo 10,000 ng budget natin, kulang pa yung sa sahod mo. Alam niyo po, kapaliwanag ko itong total na ito. Yung sa hindi po nakakaalam, yung po 11 million na nakakita niyo sa taas, 139,365, yung po ay budget ng 2019. Ang sahod po, ang mga honoraria ng mga barangay personnel at saka ng mga barangay officials po, kinukuha hindi sa taon natin na budget, hindi sa taong 2019. At ang budget po noong 2019, 55% po doon ay nakalaan sa honoraria. So 45% po mapupunta sa barangay. Yun lang po kasi minsan kasi dinaintindihan ang dahil ng budget. Hindi alam ng iba, 55% ng budget napupunta sa sahod ng mga honoraria ng mga barangay official, mga barangay personnel. E tayo, kompleto tayo. Sa loob po, ang tanong natin, meron pa tayong volunteer. Sampu ang ating mga keeper. Ang lupo natin, kompleto tayo. May mga driver tayo dito, may mga kompleto. Kasi, mas maganda na yung mapunta na agad sa mga nangangailangan dito sa ating barangay, yung honoraria, 55%. Tapos yung 10% po doon, mapupunta sa SK. Kanya hindi po ganun kalaki. Sinasabi na budget ng barangay. 55%, nawawala po agad sa budget ng barangay at 65%. Kaya po, maging malino yun. Napupunta sa honoraria, napupunta sa SK at 10%. So, presentation of accomplishment report and project, implementation of barangay funds and previous project. Natin papakita, papakita natin ito, yung mga yung mga accomplishment. Ito, presentation of accomplishment report and project implementation. Ito sa dito po na siguro makita mo. Dito ka, para makita ito. Yung kasi makakita ito dyan. Louis dito makikita. Hindi, okay lang dito. Makikita naman dito. Para makita ito. Okay. Go. Ito po. Ang number 1 po ay distribution of food packs. Maraming po salamat sa inyo. Ng Boto ng Pawagat ng Barangay 719. Salamat po talaga. May Rosco mo rin sa inyo. Dahil kung hindi po kayo, baka madanas kami ng mundo. Siyempre, sa Diyos kami unang umaasa. Pero ayun po ay isa sa ginagamit ng Panginoon. Kaya kami nagpapasalamat sa inyo marami. Dahil sa walang mumpay mong pagtulong sa amin. Maraming pong salamat kayo. Ito po ang distribution ng food packs. Makikita nyo. Ang susunod naman po ay medicine and face mask. Kailangan po natin ito. Dahil sa COVID, kailangan natin yung bigyan ng gamot ang mga bata. Kailangan natin bigyan ng gamot ang matatanda. Eh, wala na nga po. Karamihan po sa atin dito. Ganoon nga pagdating nga ng sapit, 48 ang nakuha natin kasi ang pagkakaalam ng ngayon DSWD na karamihan ang nakatira dito mayayaman kasi 10 ang condominium natin eh. Nagkasulog tayo. Nabisto, 300 families. Nung pala, mga informal settler. Kanya siguro, madam, sa susunod,
makakakuha na kami, hindi na 48 na SAP, kundi mga 300 na, dahil 300 families talaga yung nasunog. So, yan po. Ang susunod po ay ang peace and order. Alam niyo po, madalas kong sabihin, ano ba priority mo, Chairman? Ang priority ko po talaga pagdating sa mga project sa kuwan, peace and order. Bakit? Ang aking pong anak, nakatapos ng college, binigyan ko ng 27,000 na halaga na cellphone. Tapos, na-hold up, nakasaksak sa hita. Pero awa ng Diyos, nahuli ko rin po yung kumuha nun. At pinatawad ng anak ko. Hindi niya pinapulong. Doon ako bilib sa anak ko. Pangalawa po, baka sabihin nyo, hindi ko ng education o ang health. Priority po din sa barangay ang health at saka education. Pero bakit number 1 ang peace and order? Kasi po ang peace and order, kahit maganda ang iyong pangangatawan, makita mo na nakatapos ka ng pag-aaral. Eh biglang may isang adik dyan, nasaksak, nabaril, na-hold up, napatay. Asa ng education mo? Nasa ng iyong health, good health? Di po ba? Kanya ako, ang aking mga kagawad, nagkakaisa kami sa number 1 ng peace and order. Kaya nagpapasalamat ako sa suporta ng aking mga kagawad. Pangalawa po, ang susunod po, office supplies. Ito po, mga office supplies. Alam niyo po na, papasalamat din po ako dahil nung nasunugan kami, marami pong tumulong. Alam niyo po, maalala ko, si Congressman Cayetano na taga-Taguig nagpunta dito para tumulong. Andiyan din po mga taga-Malacanang, si Senador Bongo, at saka si Secretary Panelo. Andiyan din po ang mga konsyal ng Maynila. Lalo-lalo na po ang mayor. Agad pinapunta ang mga si Mayor Isko Moreno, pinagbibigyan ng 10,000 ang bawat nasunugan. Napakalaking pasalamat ko sa sa mga ating mga opisyalis ng gobyerno, ang DSWD. Tumulong po sila. Pasensya na po kayo, medyo senior citizen, hindi ko naalala, pero lahat po kayo, hindi namin nakakalimutan. Binibiro nyo, si Secretary, si Senador Bongo, nagbigay ko agad-agad ng isang laptop. Eh, may ganyan man ho ako. Eh, siyempre, marami yung kukuha ng mga clearance. So, priority ko ho, laptop, computer, para makapag-type kami dahil nasunog ho lahat ng gamit namin dito eh. Sabi ko nga, pati paperclip, nasunog eh. Walang natin eh. Mga CCTV cameras namin. So, ito pong office supplies, ngayon po, marami eh. Mga 1,000 may kita nabigyan namin ng certification. Dahil meron kaming laptop na bago lang nabili at may binigay si Senator Bongo. At kung papalaran nga po, baka bigyan pa kami ng kwan ng 3.7 na halaga na ambulance. Pero sa Zone 78 po na po pagagamit yun sa 15 barangay. Hindi naman po pwedeng suluhin ng chairman nyo yun. Next po, ang Wi-Fi, yung Wi-Fi, next po yung Wi-Fi. Ang nakakalungkot po, ito po priority namin, di ba nag-aaral yung mga bata. Nag-aaral sila. Kailangan nila ng Wi-Fi kasi online ang aralan ngayon. Siyempre dito sa looban, sabi ko mga kagawad, palagay tayo ng Wi-Fi kasi para magamit ng mga kabataan doon sa may lumang sa kapilyang maliit, doon sila tatambay, para pag sila nag-online education nila, may Wi-Fi. Pero alam niyo po, bad news, lahat po ng ito, nasunog din. Kanya ang Barangay 719, hindi magsisika pa rin kami na sa next year na ho namin ito mababudget dahil hindi po namin ini-expect na magkakasunog. Kaya ang budget namin, wala ho kami ng budget sa Wi-Fi na para sa mga kabataan na ginagamit sa eskwelahan. Dahil hindi naman po namin alam na magkakasunog eh, na masusunod lahat ng aming pinunda. Next. Ito po yung laptop naman. Sa tulong, nagbigay din tayo ng donation dyan sa accounting, sa barangay accounting. So, kasi kinakailangan din naman natin, may budget tayo, may maitutulong tayo sa mga ibang kuwan, kahit sa ibang barangay, tumutulong po tayo. Next. Ito po yung gamit naman natin sa kuwan, sa ating ambulansya. Kasi kailangan po spine bone, neck brace, kasi dito yata sa amin sa zona, ako lang yung may ambulance. Maraming pong nangihiram, pero mahirap naman pong ipagdamot. Nahihirapan nga ako kasi kung minsan wala naman kaming available nurse. Kasi requirement din po, dapat may nurse.
Pero pag emergency, sabi ko sa mga tao ko dito, lalo na ko yung COVID victim na hindi na makamahinga, kuhanin na. Eh, kung masakaling sumabit ako, okay na rin, bakit makatulong lang. Magamit natin ng ambulansya natin. Susunod po ay ang ito po, pinakamalaki yung problema talaga sa ngayon. Ako niya, ano, camera ba yan? CCTV cameras. Halo-halo yun. Nung una pa yun, sir. Nung Mga last. CCTV cameras kasi ito po yung CCTV cameras po yung mga kung ko. Ang camera po, 54. Kasi ang priority nga po namin mga kagawad ng mga barangay official, peace and order. Pero nasunod po lahat yun. Siyempre, ang mahal naman po yung wire yung linya. Hindi naman po pwede magdugtong bawal. Wala din makukuha. Sunod po lahat ng aming sa 54 po na hindi gumagana. So immediately, may budget akong 100,000, kinakailangan 170,000. Nag-abono, nangutang muna sa chairman kung makulog, magpagawa lang yung 16. Meron ho kami presently, meron kaming 16 na camera ngayon na nakatutok sa mga bangko, sa mga talagang magagandang areas na lang. Pinili muna dahil mahirap po ang walang camera ang isang barangay. Next year pa ho namin pababudgetan ng aming mga camera. Next. Ito yung computer yata, bago to. Yan po yung bago. Ito po yung bago na nabili namin. Immediately po, bumili kami sa computer dahil pinakailangan po talaga paano mabibigyan yung mga nasunugan ng mga ng mga pangangailangan ng mga papeles. Kung wala kaming computer na ipanta-type sa ano, pang gagamitin. So, sige, next. Ito po, siyempre, yung barangay namin, patrol, madalas masira. Madalas kasi marami yung humihiram. Kung minsan, ibang driver na may pabayang, nakakalbo mga gulong, nasisira ang makina. Kanya, mahirap naman kung kasi ipagdamot. Eh, ginawa naman ho natin to para din naman kung basta lalo na kung Metro Manila lang ang pupunta, sabi ko go. Pero piling-pili ho yung out of town kasi mahirap po, baka ako naman ang sumabit. Pero kung emergency case din ho, call ko na rin to. I always take the risk para makatulong lang po. Next. Ito naman ho, Yung relasyon. hindi pa nasusunog yung barangay, tumulo yung kwan, pinapalitan ko ng bubong. Yan, yung barang bubong. Pero kung alam ko lang masusunog, hindi ko na pinapalitan ng bago eh. Next. Ito yung mga radio po natin. Diba? Kasi kinakailangan po ito sa mga kwan. Pero sa totoo lang mo, ito yung mga naka-placement namin ng kwan. Hindi, karamihan, hindi nun. Wala, nasunog ka. Halos talagang inaamin ko lahat ng equipment namin. Lalo na nakalagay dito sa barangay nun. Lahat doon talagang nasunog. Yun ang problema namin. Yung ladder. Yung ladder ba nasunog yan? Hindi po, nagamit po yan nung sunog, sir, pag-akit ng mga bubong mga Buti itong ladder namin naman nato. Ginamit ng mga bumbero, nakatulong. Kanya pala ang title, Fireman's Ladder. Opo. Hindi nasunog po yan, buhay pa po yan. Next. Ito po, mga tsilya, ito problema. Doon po na nalagay yan sa kon eh. Dito sa chapel. Nasunog din po yung chapel namin eh. Kanya bumili agad kami din ng bago. Kasi kailangan ito, kung inuupa namin mga silya ngayon, ito lamesa na ito. Bago po ito. Kasi kung hindi naman po kami bibili, sana naman po kami upo, sana naman kami. What? Ito naman po ang maganda. Ipinili rin po natin itong sa mga bata. Ito yung mga table ng mga sa mga bata ba para pag nag-aaral sila. Di ba? Kinakailangan po siyempre mga kabataan, tinutulungan natin dahil mga informal settler, kinakailangan makaahon sa paghihirap. Kasi pag ang kabataan, kasi pag nakaahon sa paghihirap, makakatulong ng malaki sa mga magulang at maging asset ng gobyerno. Kanya lahat ng kabataan dapat talagang mag-aral. Next. Kahit ito bawal ang video okay, kahilingan na kahit na paminsan-minsan, bumili pa rin ako. Pero hindi ko din namin nagagamit kasi bawal eh. Nasunog yan, sir. Nasunog po yung TV. Nasunog lang naman yung TV kasi ginamit yung pata. Pero
yung naligtas. Ito, yung pantulak din natin. Ay, sir, nagamit yan ng Gamit ito lahat ngayon. yan. Kinakailangan nyo kasi postcard. Next year, Ay, sir, Ito po nagamit mga natin. fire extinguisher, lahat po yan nagamit pero nasunog din kasi sa taranta, pagpalit ng bagong fire extinguisher, lagay na lang sa tabi, hindi mo naman alam na mapapasok din yung aming barangay, sunog din po lahat. Kaya ngayon, Dala namin wala yan, sir, kaming- ang sunog, sir. wala kaming pang-refill ngayon. Ang gagawin namin ngayon, bago na ng bago. Next. Ito po, electrical supply. Mga quantino, pero nabili na natin. Tapos nasunog. Back. O last year, yan po. Lahat po nang nabili namin noong last year. Kasi po, nagkasunog kami March 9. Lahat po nang nabili namin ng before March 9. December, karamihan, 2020 na ba pera, nasunog po sa kasamaan palad. Malaki po ang damage talaga din sa amin sa barangay. Ang aming CCTV, napakalaki po, kulang-kulang mga, siguro mga 700 to 800,000 yung CCTV namin, yung mga gamit. So next year, ibabudget po namin ulit dyan kasi hindi naman namin na-expect na magkakasunog ganyan. Wala sa budget, hindi namin kabud-kabud ngayon mabibili. May mga mabubuting tao naman na tumutulong. Katulad ng airport po na luma. Sino nagbigay nun? Si Mr. Kim Mr. Kim Lee. Binigyan ako ng airport kasi wala naman kami budget para sa airport. At least may airport kami dito sa Barangay Hall ngayon. Salamat, Mr. Kim. Ito naman, ang ventilator set ko naman yun. May marami po tayong accomplishment na nagagawa, nabili, pero babangon ulit tayo. Babangon dahil ang Diyos ay mabuti. Ventilator set. Susunod, alam na po namin ang iba-budget namin, ang priority, pero makakaasa po kayo, peace and order ang priority namin talaga. Tapos, so, siyempre, education ng bata, lahat. So, sa ngayon no, kami, kumbaga sa buwan malamoy-lamoy lang, pasinghap-singhap, dahil wala kaming budget pambili ng mga nasunog. Discussion of special concern. Ito naman, no, provide information and reminders to the respective constituent of COVID-19 related health practices and protocols. Alam niyo po, continuous kami kahit sa mga condominium, parati namin sila sinusulatan, pero kami mga baskil na sinasabi ng mga health protocols dapat ipapractice. Pero sa totoo lang po, huwag naman ikagagalit. Nahihirapan din po talaga. Kami mga barangay captain dito sa buong Pilipinas, ewan ko bakit pagdating sa informal centers, ang hirap disiplinahin. Kanya, minsan pag nakunan, ang sasabi, chairman, ang barangay officials, pero ginagampanan namin na aming tungkulin. Pagdating, bigla na lang kami pag-alis, salit. Yung mga bata nga, kung minsan, ito totoo nangyayari sa barangay, nakakita ng mga magulang, yung kanilang anak, naglalaro sa kalsada, hindi pa lang binabawaran. Anong sabi ko? Ba't nag-anak pa kayo? Pasensya na kayo, kailangan din namin, sabi nga ni Pangulong Duterte, dapat magtapatan tayo, hindi tayo mag-ikutan kasi ako, di naman ako pwedeng magmulat. Dahil ang may karapatan ng magmulat, si Presidente Duterte. So, ang akin lang, sana, ang pagtutulungan talaga, pero awa naman ang Diyos, walang nagkaka-COVID sa amin. Alam niyo po ba dito, 3 beses na po ako nasulatan ng DILD at ni Merisco dahil sa sinasabi na siksikan yung mga bata sa distancing. Pero alam niyo po, sa totoo lang, andyan po ang barangay ng Asubo. Isang 6 square meters. 5 ang nakatira. Parang sardinas. Paano naman po ang gagawin ko? Mamamatay naman nun sila doon pag hindi sila lumabas. Dahil 6 square meter, 5 ang nakatira. Kaya pinapayagan ko sila pag lumabas din sa labas. Huwag lang doon sa kalsada. Kasi po, uunawain din natin ang kalagayan ng mga mahihirap, lalo na sa barangay na talagang po 3-story. 3-story po ang kanilang mga bahay. Tapos, ang nakatira sa bawat isang 6 to 9 square meter, 5, 6. Pag sinilip mo, parang sardinas ng dikit-dikit, maaawa ka rin. Sabi kong nga sa DIL, bisitahin na po nyo kami dito para malaman nyo aming kalagayan at tulungan nyo kami. Kailangan kami lipat ng magandang tirado ng yun po ang pakiusap po sa gobyerno. Implementation of Solar Emergency Program. Okay naman po, maraming salamat po sa gobyerno.
sa DSWD, kay Pangulong Duterte sa mga pinamimigay niya, lalo-lalo na po siyempre sa aming kagalang-galang at mahal na Mayor Isko Moreno. Salamat po, Mayor, ng marami sa iyong mga tulong sa aming barangay. Pigi 1,000 nun, maraming tulong sa amin. Mga pagkain hanggang ngayon, meron pa rin. Ano po ba ang case sa COVID-19 related? Ang issues po natin sa mga barangay, naman po mga barangay tarot ko, masisipag naman sa pagbabantay. Mga barangay official, nagtutulong-tulong kami. Pero, kailangan din namin ng kooperasyon ng mga magulang. Kasi pag ang mga magulang, hindi nag-cooperate, mahihirapan kami. Sa barangay, sabi nga ni Sekretary, tutulong-tulong. Diba, sa binasa kong mensahe niya, ano sabi niya doon? Mensahe kong muli, sabi niya doon sa ending, magkaagapay tayo tungo sa isang ligtas, matiwasay at maayos na pamumuhay para sa buong sambayan ng Pilipino. Tama-tama, sama-sama ang pagtutulungan at disiplina upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan. Ito po ang laman ng sulat ng Secretary Anyo. Kung hindi tayo magkakaisa, hindi tayo magtutulungan, at iaasa lang nyo sa barangay tanod ang pagbabantay ng mga anak nyo, mahihirapan po tayo. So, mga magulang na nakikinig dyan sa baba, tulungan nyo kami. Tulungan nyo kami sa pagdidisiplina ng mga bata. So, ngayon, ang disaster preparedness, alam po natin, kahit wala tayong tatakbuhan dahil di mismo buwan, meron. Solid waste management, tumutulong po tayo sa kaayusan pagdating dito at lahat po ng mga disiplina natin. Pero salamat po ng marami kay Sir Kenneth Amuraw, ganoon din kay sa engineering, si engineer sa akin. Wala silang sawa na pagtulong sa amin pag may nakitang pan, hapon. Maraming po salamat po sa Kenneth. Ganoon din naman po sa ito po talaga ang nangyari sa amin na talagang dinibdib namin natin sa issues, yung ating nangyaring sunog. Talaga po naman hanggang ngayon, ang status, sa pagkakaalam ko po, mga 60% na rin po ang nakabalik sa kanilang mga tahanan. 40% pa po yung hindi ko po masisisi. Salamat po sa binigay na yung ni Mayor Isko Moreno ng 10,000. Nagpagawa ko ng halong blocks. Magkano? Pang halong blocks, pang dingding, pagdating sa bubong na, at saka doon sa kanilang mga, actually tumulong ako ng bubong na, ng bubong sa kanila, ang barangay, pinaditan po natin, at saka mga makapal na plywood, report, para magamit nila. Pero ngayon, sinisilip-silip ko, karamihan, nasa ground floor pa rin, di ba naka-10th floor, pero wala pang bubo. So, sa awa at tulong ng Diyos, matatapos din yan. So, talagang ganun. Sabi nga, manakawa ka na raw ng 10 beses, huwag ka lang masunugan. Basta mga barangay constituent, basta patuloy lang tayong manalangin. Patuloy tayo na magsikap. At sabi naman ng Panginoon, di niya tayo iwanan, di tayo pababayaan. At yun lang, dapat magkaroon din tayo ng disiplina sa ating sarili. Magtulungan tayo, magmahalan tayo para sa ikaunlad ng ating barangay. Salamat po. Ito naman ngayon, ang magre-report ay ang ating mga kagawad. Unang-unang magre-report ay siyempre ang mabait ba o pinakamabait na kagawad Robles, Committee on Social Services. Pag ba nagpupunta kayo doon, binibigyan ba kayo ng gamot o ano? O nagtatago? Meron. Ito po si kagawad Jesus A. Robles. Sir, Ito, meron na. Magsalita ko ngayon. okay yun? Hindi, para makakita nila sa baba. Hello, test mic. Yan si kagawad Robles. Parang kasi Boss pala pa. Hello, sir. Nung nakaraan ako una, pwede ba yung pampito naman muna ngayon? Wala eh. Nakaihi na siya eh. Ako maiihi pa. Okay. Yes, Mike. Teka na. Teka lang, kaya
Uy, live ka! Live yan! Bakit? Si Sir, napansin niyo may binabasa? Dapat meron. Wala akong binabasa. Ay, ito sa'yo ako binabasa. Wala akong binabasa. Ito lang, pero yung mga sinasabi ko. Sa puso na nagaling. Hello. Puso good morning. Good morning din. Good morning sa ating mga kabarangay sa baba. Mainit pa dyan? Wala mo tayong pagkain ka mo. Akyat kayo na dito. Para kulong na tayo lahat. Tapos sa mga personnel, morning. Morning. Sa mga kapwa ko kagawad, morning sa kay chairman, sa dalawang brother. Si Channel Reds. Paborito akong kunan ko. Si Louie. Kasi doon ka kami kakain sa yun. Hindi, kamusta sir? Pinakain. Tsaka sa May kasama pa kami. nag-iisang laging musika. Furniture. Ah? Mag-report ka na, panay good morning. Oo. Panay good morning, mag-report ka na. Afternoon. Eh, puro good morning dong. Alas, ito, bilang sa committee yung health, siyempre, tuloy-tuloy pa rin ang pamimigay natin ng libreng gamot. Pero nung nagkasunog, siguro naman napansin nyo, dinabas ko lahat ng mga gamot sa labas ng bahay kasi alam ko marami nangangailangan. Mga bata, mga na high blood, kaya madaling maubos yung gamot natin. Saka yung iba, umiram ng mga nebulizer, sinole, nasama sa sunog. Pati dito sa barangay, may pambibig, sunog eh. Pero po, nung nagkaroon, Tatawa ka may sa baba. no, Beko. kasi may free. Kasi, kaya po nung na-aprobahan po yung budget namin this year, naging priority ko ni chairman, naming mga kagawad, unahin, ay bumili ng medicine. Ngayon po, tuloy po ang servisyo namin. Pag kayo inihika, may nebulizer na naman sa bahay, pakiusap, pagkatapos gamitin, isole, Babatulog. ha? O meron eh, manghirap, hindi matunog. High blood pressure, meron din po. Pagka mataas ang dugo, punta lang kayo doon. Pagka mataas ang sugar, meron po tayong pangkuha doon. Pamahal yung pagkuha na yun. Siguraduhin mo. Mataas ang sugar, meron po doon. Mahal yun. Glucometer. Tapos, at saka gusto ko sanang sabihin kay Sir, nung bago po masunog, makapag-donate po tayo sa Station 9 ng mga gamot, yung mga panandalian, paracetamol, tapos face mask, vitamins, para sa mga nakakulong doon. Kasi minsan, siyempre, mga iba, mga walang dalaw, Kalong kapitbahay natin. yun, nabibigyan na sila ng pagmadali ang gamot. Sunod po, gusto ko rin i-comment yung bird natin sa pamumuno ni John Domingo. Saka yung mga kasama niya, si John Orquesta, Don Rape, Baragas, Anton Tupas. Talagang masisipag po sila ang yung mga COVID, nakakapasok ng COVID, talagang pinunta po nila. Maraming salamat. Sa COVID vaccine po, napapansin ko po, bumaba po yung mga taong English ko dito para magbakura po sa Wesleyan. Pansin ko po, yung karamihan po na gusto magpabakuna, mga nasa Tondo. Dito po sa atin, ayaw. Na yan eh, biro mo, bumaba na sila dito. Ayaw nila kasi, huwag kayong manunod ng TV. Ali. Kasi sa TV, marami kayong nababalita, isipin nyo na lang yung mga kondo, mga mayayaman mo yan.
sakit. Sila yung bumababa, nagtatanong sa Wala pa po barangay, eh, paano ba sila Alam ko, sir, ma-release sila nag-hypertension ng yan. COVID Ah, vaccine. Di ba? Saka huwag po kayo matakot, mga kabarangay. Kaya kung ginawa yan, para po sa kaligtasan nyo, lalo na po yung mga senior citizen, na kayo may mga sakit. Hindi nyo napansin sila inuuna. Kasi po, tayo po yung, ay sila po pala, kayo po yung madaling nakita ng COVID. Napakahirap po magkaroon ng COVID. Maniwala ko kayo sa akin. Meron akong kaklase, attorney po, marami po siyang pera. Yung nanay niya nagka-COVID sa Palawan. naubusan Kahit kaya. anong dami ng pera niya po, hindi niya mapuntahan yung nanay niya namatay. Hindi niya nakita. Walang sasakyan. Kasi bawal magano. Yun yung sinasabi ko. Wala akong kwenta yung pera. Pagka nagka-COVID ka. Kaya po, in-encourage ko po kayo lahat. Magpapakuna. Hindi mo na sir, magparehistro mo na. Parehistro. Online registration. Mag-register mo na kayo. COVID-19. Tapos, sagutan nyo lang, may lalabas ko na ano. Huwag mo kayo matakot, mga kabarangay. Ako nga eh. Hindi ka talaga makapatuloy. Kasi ko, hindi pa po ako priority. Ilang beses na po akong tinawagan. Pagawad, pumunta ka lang dito. O bakunahan ka. Sabi ko, hindi po pwede. Nag-BP ako mataas. Pangalawa, pinag-sulit ako. Sabi ko, Dok, hindi mo pwede. Baka sa sugar ko. Ang talay. Yun lang po, pag kailangan nyo ng gamot, punta lang kayo sa bahay. Huwag lang alas 12, maraming tao kumakain. Kung natapos ang lunch, pwede. Maraming salamat po at Merry Christmas! Kaya Ako lang yung katabi ko. Alam nyo, ang dapat palang itinitle natin dito sa anong tawahin si Kagawad Lourdes, hindi committee at social services, dapat committee at joke time. So, ang susunod po ay si Kagawad Michael Aburao, pero meron po siyang na-high blood din, high blood. Kanya nakahiga, bumabangon. High blood na naman din naman COVID, kaya pagaling ka, Kagawad Michael. Ang susunod pong magsasalita ay ang ating ito naman, seryoso naman ito magsalita, si Kagawad Emmanuel S. Nava, Committee on Public Order, Security and Human Rights Committee and Appropriation. Kagawad Nava. Ano sa akin? Iharap mo yung track. Kagawad, tingin ka dito. Kagawad. Mamaya, nasetan nyo ba yung nasa baba? Nasetan naman yun. Taas mo konti, Kagawad. Kagawad, tigay ko. Kami nagpapatupad ng kahisan at kalinisan ng aming barangay. Patuloy po, Hindi, sabihin mo ng mga bata. Share mo ng mga ano po, siyempre kasama ng Ito. mga Family community. Ito, youth and sport. patuloy ng pagkaroon na gabi-gabi at nagpapatupad ng kami. Subalit ako po'y nagulungkot na sa aming pagpapatupad ng Kagawad, Kagawad, Kagawad. Community ng children and family lang. Pakiusap ka lang. Sa mga government protocols, gaya po ng pagsusunod ng face mask, marami pa rin sa ating mga constituents ang lumalabas sa ito sa mga ito. So ako po yung nakikiusap sa ating mga constituents, sa mga magulang, na sana naman
nag-issue po siya ng memorandum sa dating barangay na kung hindi may papatupad ang mga napakasimpleng protocols, Huliin ang barangay. Check pa. ipapasuhan na po ang ating barangay chairman. Kasama po ang mga barangay official. So ako po, bilang chairman ng Sinore, Wala pa yung pagkain. May expo, ang mga tanod, na Siguro, may pabigyan mo. may natupad ang mga protocols. Pamigay na kasi. Pamigay na. Balik, kaya na Pamigay na yung pagkain. ang mga sasaway rito ay pag-uwi Bakala ko, sir. Pamigay na yun. So, sa inyo. Nakatanong kayo dito. yung mga nandun na priority. Ito ay kanyang opinion sa mga patuloy ng pagtrabaho. Okay, nakikita sa inyo na itakpan nyo maayos ang mga ordinansa na hindi tayo nakakapanakit ng ating trabaho. Ito po ang aking pagkasahan sa ating expo, sa mga tanong. Ganun po sa mga pagkulang. Patuloy po ako nakikiusap sa inyo. Sawayin niyo naman po ang inyong mga anak. Patuloy na sa labas, kahit na alam naman natin na bawal sila sa labas. Wala pa po ng mga face mask. Yung po ang nakikiusap. Ako po bilang isang chairman ng Sinode, ako rin po ay Vice President ng Barangay Drug Officers. Ang inyong pong lingkod, nakarang April 13, kasama po sa isang nag-witness sa isang drug bypass situation at Harrison. Nakasis po tayo, sure, ng 1 kilong shabu na nagpapalaga po ng 2 milyon. Ang inyong pong lingkod, dito sa nag-witness sa nagpapagod na yan. Bilang chairman pa rin, yung Operation Order o Barangay Drug Abuse, ang inyong pong lingkod na ipagpugnayan sa ating police upang patuloy na ikayatin yung ating mga drug surrenderies na sana patuloy na nilang tapusin yung kanilang mga obligasyon. Yung seminar nila, sana matapos na nila ang mga grabe na nila. Ngayon, sa mga kapitbahay natin, babarangay natin na patuloy po natin magamit ng droga. Ako po ay nakikiusap sa inyo, maligpit po talaga ang panuntunan ng ating gobyerno ngayon. So, wala po ng kapulisan sa barangay para alamin kung sino-sino po yung mga gumagamit ng droga sa ating barangay. At patuloy po kami nagre-report every month. Every week po, nagsasabit po kami ng mga pangalan, patuloy na yung pangalan na nakalagay sa mga listing, mga drug. Iyan po sinasabot sa kanila CDO. Ano po ang aking nasasabi? Kayo po sa pamumuno ng barangay, sa pamumuno po ng ating puting chairman, Kanya Piano, tayo po sa ngayon maglilingkod ng tapat sa inyo lahat. Asenso Manileño, God first. Maraming salamat po. Akin na sandali. Huwag nang itutok dyan. Huwag nang alisin sa akin to. Diyan na sa iyo. Mic lang. Maraming salamat Gawad Manny. Yung magandang sinabi. Lalo na sa mga pakikisan ng ating mga barangay. Lalo na mga magulang. Susunod po ay ang ating kagawad Gaya Ilama, Committee on Rules and Ethics, Committee on Children and Family, Committee on Youth and Sport Development. Kagawad Ama, maraming may salita sa iyo. Magandang umaga po, lalo-lalo na po kay Chairman, mga kasama kagawad. Maraming salamat sa inyo at sa mga support. Masasabi ko lang po sa mga magulang, magtulungan na lang po tayo sa ating mga anak. Ako hindi pinaalis na sana sa mga apo ko, sa ulo. Kaya nga nakikiusap ako sa mga anak ko na saway nila. Nagtulungan sila sa amin. Kasi, ano man eh, wala naman akong gabi, maging araw. Kaya pakiusap ko lang sa mga nanay na magtulungan na lang po tayo. Hindi naman namin nila, talaga mga bata, matitigas ang ulo. Tiyaga lang sa pagsaway. Doon naman sa, sa inatas sa akin ni Sir. Kung ayaw naman nila sumunod sa amin, nasa kanila na yan. Kaya, salamat kung may sumusunod. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat.
wala ka masasabi. Salamat kagawad ama sa iyong sinabi. Pero karamihan naman ng ating mga constituent nakita ko, slowly but surely, nagbabago naman, kakaroon ng disiplina. Yung mga bata, hindi na masyado nagkalat-kalat yan. Salamat sa inyong mga magulang na nakikiisa sa amin para sa kaganda ng ating barangay. At siyempre, alam naman nyo, pag may kumpul-kumpul, ang unang-unang pauhuli ni Pangulong Duterte, ang chairman. Kaya sana po, magkaisa tayo at magtulungan. Ang susunod po ay si Kagawad Teresita O. Aguilar, Committee on Environmental Protection and Sanitation. Kagawad Teresita Aguilar. Magandang umaga. Alin din na. Hindi na nakakot. Yan. Magandang umaga po sa inyo. Lamang-lalo na yung aming barangay chairman at yung mga bisita ko namin ng vlogger. Ako po at ginap ninyo ako kilalanin ako. Unang-una po, ilang kanan po aking tungkulin bilang paglilinis sa mga bawat area. Papunta sa Boulevard, papunta ng Manila, papunta ng sa Kalinada, saka Bilis, pamigyan mo. Magkakakaan ng mga dalawang po pa nung ano, din maubusan eh. Yung pagkain, dahil pagdala ka ng dalawang po dito, magkakit ka dito, 20 dito, 20. Sige, okay na. Hindi, nakikinig kami. Ang aking gawain na sa paglilinis, binaparan ko ako yung bibulin ko. Papunta sa kasama ko mga paper campo at papunta kami sa Boulevard, Legazpi Tower, may tubig sa Salakot, Bengkel, Balasta, Campo, Yunada, Cap. Yan po ang likot-likot namin sa tuwing linggo. Ayan po, marami pong salamat sa mga trip-tripper kaya minsan nasigawan ko sila. Nakipag-sigawan na rin ako kasi matulog. Diba? Salamat ako sa kanila dahil Tulong nila. Operasyon to. tinulungan nila ako at mga magandang magtinda sa atin dahil para ako eh. Maraming salamat po sa inyo. Yan lang po, ano po, hindi sila Maraming salamat, Kagawad Tessie Aguilar. Susunod po ay si Kagawad Carlota Palonon, pero meron po siya ngayon emergency rin na inayos dahil nasa injection siya ngayon, nakapila. So, susunod pong magsasalita ay ang ating kagawad na si Mary Jane de Guzman, Community on Ways and Means. Kagawad Mary Jane de Guzman. Iharap sa kanya. Pakipindot nga ito. Yeah. May mga baong kayo ng isa. Okay lang po. Hello po, good morning po mga kabarangay. Kagawad Meredith Guzman po. Recently, wala naman po masyadong report. Pero ito lang po yung pagkakataon ko na magpasalamat po sa lahat. Sana po yung mga implementation po ng barangay po natin, sundin po natin lalo po ngayon sa panahon ng COVID-19. Masyado po mahigpit po ang barangay natin sa pag-implement kasi po yan po ang instruction po ng mayor natin. So sana po lahat po tayo ay intindihan nyo kung ano man po yung binababa sa barangay. Sana po lahat po tayo susunod. Kasi po para po to sa ating lahat. Hindi po tayo nagsasabi ng mga kailangan kung hindi po talaga dapat na gagawin po natin.
Sa mga tumulong po, ngayon sa amin na nasunugan po kami, maraming pong salamat sa inyo, lalo na po kami yung Mr. Moreno, sa mga tao pong hindi natin kilala pero tumulong po sa atin. Salamat po sa kanilang lahat, hindi po namin mababanggit. Tapos po, yung mga concern niyo po sa barangay, mas maganda po na malaman po namin ngayon. Para po at least po, mas mapapabuti po natin yung servisyo ng barangay. Huwag po tayong mahiyang magsalita, magsabi, para po at least kami po mga official, malalaman din po namin yung mga gusto nyong concern. Salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat, Kagawad Mary Jane Guzman. Dinala ba yung pagkain dyan sa inyo sa baba? Pasensya na kayo, wala tayo masyado budget ngayon. Sabi ko, nabigyan na ba yung pagkain na nasa baba? Ngayon po, habang kayo kumakain, kung kayo naman ay open forum po tayo, kung kayo ay may mga katanungan, pwede naman yung ilista at sasagutin po ng mga magigiting na kagawad dito ang inyong katanungan. Habang kayo kumakain, tapos kung bigyan ko po kayo ng mga ilang minuto para sumulat o ano, kung kayo naman po ay walang itatanong o wala kayong ikukwet dahil nga sa nasabihin lang ito, Chairman, problema lang natin, nasunugan tayo. Pero makakaraos po tayo sa abad at tulong ng Diyos. At marami pong mga taong gobyerno ang tumutulong sa atin sa pamumuno ng Presidente Duterte, siyempre ang ating mahal na Mayor Isko Moreno, ang mga taga Malacanang si Senator Bongo at si Secretary Panelo. Alam niyo ba, Secretary Panelo, tigto 25 kilos, binigyan niya ang 235 families ng bigas. Malaking tulong po yun. Pero din po Panginoon, hindi ko po makakalimutan talaga kahit ang kagalang na Congressman Danny Cayetano. Alam niyo po, kahit cash-gift po, nagbigay po siya sa mga barangay official. Salamat po ng marami sa lahat ng tumulong sa aming barangay, sa DSWD, siya pumuno ni Director Ray Pogoso, salamat sa inyo. Pero din sa mga, pag hindi ko po makakalimutan, ang nagbigay sa District 5, District 5, malapit tayo na tutulungan ng District 5. Siyempre, tama pala, ang ating congresswoman, si Crystal Bagatsing, malaking tulong din po. At saka, alam mo, Madam Crystal Bagatsing, salamat po sa tupad. Sa dami po ng aking mga nagawa na certification. Siyempre, sa lahat po ng konsyal ng Maynila, tumulong din po sila. Si Erwin Cheng, nandiyan din po, patuloy na tumutulong. Lahat ng mga tumulong po sa amin, di po namin ito makakalimutan. Kasama kayo lagi sa aming panalangin na patuloy kayong pagtubayan at pagpalain ng ating dakilang Diyos. PSC, ang marami. Pasensya na po kayo, medyo senior citizen na si Chairman. Sa dami ng tumulong, nakakalimutan po yung iba, pero lahat po nakita ng Panginoon kung sino-sino ang tumulong sa amin. At napakalaking po tulong ang inyong ginawa sa amin. Kami po hindi makakatayo kung hindi dahil sa inyong mga tulong. Sir, Wesleyan, sir. Wesleyan College, wala rin namin nagagamit ang lugar nila. Ito po ay open forum. Habang naghihintay po ako ng magtatanong, ay nagsasalita ako dahil parang hindi naman po mabakante yung aking kuwan. Ang aking hinihiling sa nila, basta magkaisa tayo, magmahalan tayo. Meron ba? Oh my God. Meron ba? Ay, ako naman. Huwag niyo lang po akong tatanungin na, Chairman, kailangan kong pera. Pagdating sa pera, si Chairman, kailangan din po ng pera. Kasi yung ano natin, tubig natin, boss. Pagpagkain, sakit na rin. Kaya naman magtatanong. Tubig, boss. Kung wala na pong magtatanong sa inyo, dahil po naman, ang gagawin ko po ay i-closing remarks ko na po ito. Sir, pwede pa magtanong. Okay lang. Ako magtatanong. Sige, ang tanong. Okay, tanong.
So yung national anthem natin, nakalimutan natin. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapitbahay. Ang sasabihin ko po sa inyo, yung mga sinasabi nyo overlap at ako ang mastermind sa pagsasalita dyan, wag po kayo magagalit sa akin. Kasi utos din po ni chairman yan. Ang inaano ko lang po yung kagandahan ng ating looban. Meron pong malapad, meron maliit. Malaki. May malaki, may maliit. Mahaba. Ang sa akin lang po, makita natin ang kagandahan ng looban. At saka ang pangalawa ko dito sa mga basura. Meron po kayo maliliit na mga bata. Ang gusto lang po namin mangyari dito sa barangay, yung kalinisan natin. Naalala ko walang matawad pero nakalimutan. Wala tayong Kaya matawad. yan lang po ang masasabi ko sa inyo. Hindi ko ako nagagalit sa inyo. Kung magagalit kayo sa akin, okay lang, walang problema. Ang sinasabi ko lang po sa inyo, yung kabutihan natin dito sa looban. Yan lang po. Wala nang iba. Kahit walang matawad na sir. Para at least sir na rin sa akin. Lalo na kalatra. Kaya na lang sir. Pagkatapos. Sabi ko nga sa kay Gregyo eh. Kung kayo nabigyan naman ho lahat ng pagkain dyan, Sabi ko nga, wala akong ang akin nung masasabi, kung closing remarks ko lang sa inyo, ako ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo dahil kung hindi kayo makikisa, hindi tayo magtutulungan dito. Kasi po, ang pag-ikaunlad ng ating barangay, kailangan po ang tulong nyo at pakikiisa. Dahil kung hindi po kayo tutulong, at huwag po tayong magkanya-kanya. Sunugan po tayo, dapat po nandun ang ating concern sa bawat isa. Magtulungan tayo, yan po ang susi. Magmahalan tayo ng walang kwan. Wala nang bigkisin tayo ng pag-ibig, hindi yung inggit. Kasi pag yung inggit ang pinahirap natin sa buhay natin, wala yung mararating. At higit po sa lahat, ay umasa tayo sa Diyos, huwag tayo makakalimot manalangin. Yan po ang ating maasahan. Salamat ng marami sa lahat ng lumalo. At salamat ng marami din sa lahat ng nanonood sa Facebook. Kasi Facebook live din po tayo ngayon. At kahit po sa vlog po, andito po si Channel Red, naka-live po tayo. At ganoon din po si Louie Gutierrez. Salamat sa dalawang kaibigan po vlogger nito na pumunta para i-vlog tayo at makita ang ating mga ginagawa dito sa barangay. Itong ating muli, maraming salamat sa inyo. Pagpalain tayo ng Diyos na may likha ng langit at lupa at patuloy tayo tumayo. Kayong hindi pa nakakagawa ng bahay, hindi pa natapos, matapos natin yan sa habag at tulong ng Diyos. Salamat muli. God bless us all. Thank you. Yes!